I-share din natin to guys ang problema ng Isuzu Fuego. Bali electrical yung problema. So share natin. Tapos dito guys, hindi siya gumagana yung blower dito sa loob kasi ang design ng Isuzu Fuego or Crosswind, magkaiba yung kanyang design sa blower. So dito, na-check ko na po. So pag-check ko po dito guys, putol po itong 50 amperes. So dinugtong ko lang muna para ma-testing natin. Tapos yung mga fuse dito, puro siya jumper. Puro na siya jumper yung mga ano dito. Ito. Yun o. So yan, may mga jumper siya guys, no. Ito pa isa. Or yan. Okay, so palitan natin to ng bagong fuse. Tapos ang trigger ng blower guys, no. So ito siya, itong relay na to. Once pag on mo ng ignition, magti-trigger tong relay na to. Susupply siya dito sa ating accessories na dito kasi nakalagay yung fuse ng blower at saka yung compressor natin. So kapag sira tong relay, so walang power dito. Okay? So ito yung kanyang relay, may itim ng kanyang mga terminal. Ayan. So palitan natin yan ng boss kasi wala tayong makunan dito na SIM ng ganito na relay. Ayan. So boss lang ipapalit natin guys. So ayan, bumili na ako ng maraming fuse para ito yung ipapalit natin. Kasi same purpose lang naman sila, yung 8586, 3087, so same lang, no. So paslak lang natin dito. Tapos ito, putulin na natin tong sa itaas para magkasya yung cover. Yan. So ito yung sa compressor na relay, ito. Then ito yung sa ignition switch na relay. Once na pag on mo ng susi, titrigger tong relay. And then magkakaroon ng power dito. Kasi dito nang galing nagkuha ng supply yung blower sa loob dito sa fuse na to. Yan, no. So na-troubleshoot ko na to guys. Okay na, andar na. Tapos meron tayong i-share pa dito. Kasi yung unit medyo luma na, no. Tapos yung radiator dito hindi na masyado makahigop ng init sa condenser. Kaya nag-advise tayo sa owner na mag-additional tayo dito ng auxiliary fan, no? Mag-install tayo ng auxiliary fan for support. Kahit sa matraffic, okay pa din, may support yung condenser natin, no? So lalagyan natin yan ng condenser. So pakita natin guys kung paano maglagay din, mag-connection, no? So okay, tanggalin ko lang na muna natin tong grills. At yan, natanggal na natin yung grills. Okay, so kanyang condenser guys, no? So nagbe-bend na siya. So na-try siguro tong bundol. Okay, ito yung ilagay natin na auxiliary fan natin, blade sanden. Okay. So sa paglagay guys, no, dito lang natin ilagay 'yon, no. Dito. Ayan, so i-cable tayo lang natin. So okay lang naman 'yan, basta matibay lang, wala lang siyang alog. Kahit cable tie lang, no. Then yung importante, hindi sasaya dito yung body ng fan para in case mag vibration, so hindi tamaan yung condenser. Okay, so ganyan lang magkabit. Kung gusto niyo matibay, so gawan niyo ng bracket kasi sobrang dito guys, no, maliit lang yung space. So ginagawa ko diyan na plastic strap lang or cable tie lang, nalagay ko po dito sa mga niya para matibay na naman yan, matibay na yan, para basta importante wala lang siyang vibration or alog. Okay, so kabit ko lang guys, no, wala tayong manog video. So simple lang naman magkabit. Okay, ito na guys, nakabit na natin yung fan. So ang nilagay natin is plastic strap or cable tie. So di po yan, so matibay yan, no, diba? So masisira na lang tong pan. Matibay pa yan yung nilagay natin na cable tie, no.
So sa palit kayo nito guys or magkabit, always nyo i-check yung position ng blade kasi depende kasi yan, merong bago na yung blade pag ganito. So ang atin is buga dapat doon sa radiator. Ayan. So okay, mag-wiring na tayo. Pali maglagay tayo ng relay. Tapos yung trigger natin is doon sa may compressor. So para mas maganda yung relay na kabit natin, dito natin ilagay sa malapit sa battery. Para malapit dito sa ating trigger. Okay. So mag-wiring lang ako guys kasi wala tayong video. So explain ko lang mamaya kung paano para at least ma-gets ninyo, no. Okay, so nakapag-wiring na tayo guys, no. Okay, so explain ko lang guys para makuha lang ninyo yung connection natin. So dito sa isa, ang kulay black, so naka-ground tayo. Tapos itong blue, so may dugtong sa dito guys, pupunta dito sa atin relay. So explain ko lang guys para mag-gets ninyo. So ito yung sa ating fan galing. So nakalagay ito siya sa, tandaan nyo lang yung number guys kasi may number naman yung relay para hindi kayo so ito yung ating fan, dito siya sa ating 87. Ayan. Tapos ang kanyang trigger dito, so from supply, pag mag-on yung relay, papalo siya, so magkaroon connection tong 30 at saka 87. So ito yung 30 is supply na battery. So dito ako nag-tap guys. Yan, dito ako nag-tap kasi kapag dito baka matanggal pag tanggal sila ng terminal ng battery. So sana tayo. So dito ang yung isa, dito yung 85, 86, kahit magkabaliktaran, kahit saan sa dalawa, pwede rin naman yan, no? Ito yung isa, naka-ground tayo, pupunta dito. Yan, naka-ground. Tapos yung mag-trigger sa kanya, it is yung supply ng ating compressor. Ito yung wire papunta doon sa ating magnetic coil sa compressor. Para pag on ang aircon, mag-on din ng ating relay. So sasabay yung ating fan, di ba? Okay, sana naintindihan. Tapos ito yung mga pangpalitan natin na fuse. So Diyos mio, puro jumper guys, oh. So 5 piraso siya, puro lahat jumper. Yan, oh. So palitan natin na yan bago nagbili na tayo. Yan. Pero pag ako mag-troubleshoot ako, so pag may putol, nilalagyan ko muna ng temporary na 1 piraso para mag-troubleshoot. Pag okay na, so yun, papalitan ko na rin ng bagong fuse. So ang palitan natin dito na relay is itong isa lang. Maitim na po ang kanyang terminal. Yan, maitim. Ito din, maitim. So nagkukulay itim yan kasi yung winding sa loob may sign na siya ng sunog. So sobrang init, so umiitim to. So maglo-lose contact siya. So palitan siya natin ng relay.
Yan, so ito yung palit natin. Putulin na natin tong kanyang ano, holder. Okay, so magpalit na tayo ng fuse guys. Okay, so against the light ng ating camera. Okay, so sundin na natin dito guys, no. Yan. Sa kanyang, so ang aircon natin is 10 amperes, no. 10 amperes. So lagay natin dito. Yan. Hindi. Dito pala yung aircon natin guys, oh. 10 amperes. Next is yung lower 20 amperes. Ayan. So yung mga putol dito na horn at saka hazard, palitan natin yung mga 15 lang. Pwede na ito, 15. Yung isa horn 10. Bakit mahaba? Mahaba siya. Mahaba talaga yung kulay blue. Then dito sa ating high and low, so pwede na to kahit mga ano guys, 15. So lagay natin dito. Yan. So mahaba talaga itong isa guys, oh. Masyadong pasok. Okay. And then yung ating relay, no, dito natin to lagay sa ating compressor, yung ano, luma na okay pa. Dito natin lagay. Okay din yung bago natin na relay. So wait lang guys, putulan ko muna dito. So lagay natin dito sa ating ignition na trigger na relay. Ayan, lagay natin dito. Okay. So ito yung compressor natin. Ito yung ignition na contact para magkaroon ng power dito. Ayan. So ligpit na natin itong mga fuse guys na ano, puro jumper. Ito yung pull out na pinalitan natin. Okay, so testing na tayo guys kung gagana ng ating aircon at saka yung ating fan. Okay, so start lang natin yung unit. Sobrang init. Okay, so on natin yung aircon guys. Ayan, tumataas na po yung ating engine. Yung RPM tumataas na. Ibig sabihin, nag-on na po yung ating aircon. Diba? Oh, yan oh, umiikot na. Okay, so yung compressor. Okay. Yan, so working na. Bali pag off ng aircon, mag-off din yung ating fan. So, right. So, ito ayusin lang natin to guys. Lagay natin dito sa gilid. Yan. Okay, so yan, good na. Lamig na. Yan, so din ako naglagay ng gauge guys kasi may freon pa naman. Electrical na naman yung problema. Okay. Ayos, malamig na guys. Okay. So, try natin i-off yung aircon guys, no? Okay. Yan, so nag-off din siya. Okay. Yan, so maramdaman natin guys na pumapalo yung engine, tumataas yung RPM, no? Pag naka-on yung aircon natin. So may blower na tayo. Good na. Wala tayong pag-sample dito at least, oh, di ba? Oh, yan guys, may blower na. Yan.
Okay, so yun lang ating share dito guys. Sana may na-share naman tayo dito sa Fuego na to. Bali ginawa natin electrical, din nag-add tayo ng auxiliary fan. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood and God bless po.